ganitong initiative just before mag-start yung EDSA? I think it's so important, no? Because we really have to take advantage of this rebuild. The President has repeatedly said we really have to rebuild EDSA. We can't just rehab it the way we've done it in the past. We have to completely rebuild it. And I think what the President means by that is we have to rebuild it for people. No? We have to rebuild it for people, and pedestrians are an important part of the entire EDSA ecosystem. So I really, when I was informed that Move as One was going to do this, I wanted to join them. Not just to see what the situation of EDSA is right now for pedestrians, but also to send a strong message to the country and to the government that the President really wants to rebuild EDSA for people. No? So, kailangan kasama sa pag-rebuild ng EDSA ay itong pagpapagawa ng maayos at safe na pedestrian walkways. No? So, yun ang plano natin, at magandang makikita natin ngayon ang current state para malalaman natin kung ano ang pwede nating magawa para talagang i-improve ang EDSA para sa mga pedestrian. Bakit kayo personally nag-join kayo or sasama din kayo para maglakad kasama yung mga? Unang-unang gusto ko mag-exercise ng konti ngayong Monday, no, to start the week. Pero more importantly, I think kailangan makita talaga natin yung estado ng EDSA para sa isang pedestrian. No? Importante yun para malaman natin at ma-experience natin mismo kasama ng mga kaibigan natin sa Move as One Coalition what it feels, what it entails to actually walk EDSA. No? Kasi kung di natin gagawin to, di naman natin magagaman. Sir, any expectations? Meron na ba kayo? I expect it to be very, very unsafe. Yeah. No, I expect it to be very, very unsafe. So, magandang makita natin yon para mapaabot din natin sa Pangulo at mapaabot natin sa DPWH, sa MMDA at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na kailangan talaga siseryosohin natin ang pagre-rebuild ng EDSA, hindi lang para sa mga sasakyan, kundi para din sa mga pedestrian. Sir, how will you use, kunyari, yung experience nyo today to inform yung Road Safety Task Force? I remember you mentioned it in one of your presentations. Importante yan. No? Lalong-lalo na binubuo natin ngayon yung mga iba't ibang kailangan baguhin sa ating mga regulations, sa ating mga processes for road safety, na maintindihan natin what it entails to actually walk EDSA. No? Kasi kailangan kung ano yung magagawa natin sa EDSA, kailangan i-implement din natin sa iba pa nating mga kalye para sa mga pedestrian. Sir, how does your courtesy resignation affect all of this? Ang courtesy resignation naman, hanggat hindi tinatanggap, tuloy-tuloy lang ang trabaho natin. So that's what we're gonna do. We're just gonna continue to work. Saan bakit importante na pag ni-rebuild natin ng EDSA, hindi lang siya for sa mga sasakyan, kundi para rin sa mga tao maging Ganun naman talaga dapat Di ba? Kasi ang EDSA, ang mga kalye, hindi lang naman yan para sa sasakyan Para yan sa mass transport, para din yan sa mga tao. Importante, pumunta ka all over the world, ang laking bahagi ng isang kalye yung para sa mga tao. At kailangan, pag naglalakad sila sa isang kalye, kailangan safe sila. No? So, yun ang gagawin natin ngayon. No? Para ipapaabot natin yan sa ating mga partner agencies, at yan ang kabigin-bigin ng ating Pangulo, na kailangan ang mga kalye natin, tulad ng EDSA, ay safe para sa mga tao. Sir, are you going to finish the whole stretch? I don't think so. I have a meeting kasi at 8. So I'll see what I can do up until maybe around 7:30. Sige.